Nais pabilisin ng isang senador ang procurement process para sa pagbili ng mga kagamitang pangdepensa na malaki ang maitutulong para protektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas. Samantala, nilinaw naman ni Senator Ronald De La Rosa ang kanyang naging viral na pahayag hinggil sa utang ng bansa. Si Daniel Manalasta sa report. Rise and shine, Daniel. May kasabihang kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sabi ni Senator Ronald De La Rosa, hindi naman maituturing na armed attack kapag gumanti rin ang Pilipinas ng water cannon. Kapag naulit pa ang pambobomba ng tubig sa ating Philippine Coast Guard. Lalaman tayo, wala pa ng tubig. Kawawa naman tayo. Sige na lang tayo para tayo mga daga dyan na basta-basta na lang iiwas. Upangan natin ang tubig. Hindi mo daw arm attack. Water attack. Kaya nga hindi ma-activate yung MDT, yung Mutual Defense Treaty, because water cannon na ang tawag yan, yung splashing does not constitute an armed attack. Okay. So hindi pala armed attack. So labanan natin tubig sa tubig para hindi tayo maging kawawa. Gusto namang mapabilis si Senate President Juan Miguel Zubiri ang procurement process ng defense equipment ng bansa. Mabilis pero dapat garantisadong maganda at hindi basta-bastang murang gamit lang. Ayon kay Zubiri, kailangan na mas mabilis na pagbili ng mga defense equipment ng gobyerno upang maprotektahan ang ating mga teritoryo lalo na sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Senator Grace Poe, mahalagang maipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Pero para sa senadora, marami sa mga usapin dyan ay hindi natin pwedeng isiwalat sa publiko. Halimbawa, kung ano magiging mga hakbang mahalaga talaga ay ang ating katapatan sa ating bansa. Suportado naman ni Senator Francis Escudero kung matuloy ang joint naval drills sa South China Sea na kinabibilangan ng ilang bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Pagpapakitaan niya ito ng solidarity na hindi tayo nag-iisa sa pagtatanggol ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iginit naman ni De La Rosa na ilalaban niya sa plenaryo na madagdagan ng pondo para sa defense sector. Samantala, nilinaw niya ang isang pahayag na nag-viral kamakailan hinggil sa utang ng Pilipinas. Bale, hindi naman yun ang ibig sabihin niyo, sir, na kailangan mag-anak ng marami. Hindi. Sinabi ko nga, may kinote ko nga yung mga narinig kong usapan ng mga mahihirap na tao na ganun ang posibleng ganun ang magiging solusyon. Hindi ako nagsabi na yun ang solusyon ko. Ganun ba naman tayo mag-isip? Ang babaw naman ng pagtingin na sa atin kung ganun. Ipinahayag naman ni Senate Finance Committee Chairperson Sani Angara na nakapilang ngayon linggo ang budget ng judiciary. Target namang matapos ang committee briefings sa Oktubre para ma-sponsor na sa plenaryo ang budget sa Nobyembre. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.